This morning, amen. Are you happy this morning? Amen. Amen. And turn around, shake hands with one another. Say it's good to see you. At pasalamatan natin ang Panginoon na tayo nagkasama-sama sa unang araw ng buwan ng Marso. Bilis. First day of March. March na, mga kapatid. Amen. 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 Again, are you happy this morning? Amen. Amen. Ang bilis po ng panahon, no? Today is March 1, 2026. Pagkatapos po ng buwan na ito, tapos na po ang first quarter ng taong 2026. Ganun lang kabilis. Merry Christmas na kaagad. parang kailan lang nagbabatian tayo ng Happy New Year. Ang bira ngayon ay papasok na or summer na, mga kapatid. Summer na, kaya umiinit na ang panahon. Pero salamat sa Panginoon na tayo pa rin po ay nagkasama-sama ngayong umaga. Amen? Amen. All right, we will proceed with our Sunday school this morning. And I hope you've been blessed by our Sunday school last week. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pag-aaral, and tayo po ay nakasunod sa tema po nating That I May Know Him. And sabi nga po ng ating mahal na pastor, it is really a great blessing or a great opportunity na lumago ayon sa pagkakilala po natin sa ating pong Diyos. Amen? And salamat sa Panginoon dahil there are many accounts in the Bible at pangyayari sa Bible na napapatunayan po natin na buhay ang ating pinaglilingkuran Diyos. Amen? Amen. All right, if you have your Bibles, let's turn our Bibles in the first book of the Bible, which is the book of Genesis. Okay, Genesis chapter number 1. Sigurado ko po, madaling makita po yan. Ano po? Genesis chapter 1. Siguro sa mga susunod, susubukan nating awitin dito yung books of the Bible. Para maraming makabisado na ito pala yung pagkasunod-sunod at meron palang gantong book sa Bible. Alright, Genesis chapter number 1. And of course, we will begin reading from the first verse of the Bible. Okay? At basahin po natin ang verse number 1 down to verse number 2. Are you there? Amen. Amen. Sabi po ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So that is the first two verses on the first book of the Bible. Amen? And napakaganda po na sa simula pa lang ng salita ng Diyos ay talagang nagpakilala na siya kaagad. Okay, so ngayon po umaga, last week, we've talked about the ex nihilo or the doctrine of creation. Ngayon naman po ay pag-aaralan po natin is yung tinatawag po nating the statement of the Creator. Okay, the statement of the Creator. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Thank you for giving us the opportunity, O God, to serve you once again and to lift up your name this morning. Salamat po sa panibagong buhay at sa panibagong kalakasan at higit sa lahat, O Diyos, sa panibagong buwan na ibinigay niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat na sa unang araw, Panginoon, ng buwan po na ito, ay kami po ay nasumpungan po ninyo sa inyong pong bahay panambahan. So continue to bless us, O God. We are here today to worship your name and to learn something from your word. So please help us to accomplish the purpose of why we are here in your church this morning. So kayo po patuloy po na manguna. Ano man po ang plano po ng Diablo, O Diyos, huwag niyo po siyang pahintulutan na magkaroon ng puwang sa aming pong kalagitnaan ngayong pong umaga po na ito. Maraming salamat po muli sa pagkakataon at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Give us the wisdom and the understanding that we need for this Sunday school, O God. All these things, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Please be seated. At again, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Are you ready for the Sunday school? Amen.
Amen. At let me have your undivided attention no po kapag yung mga pumapasok, hayaan po natin sila at ang ating pong mga ushers ang bahala po sa kanila. They will give them the best seat na talagang makakapakinig din sila ng maayos. Pero tayo pong mga nakaupo na ay makinig po tayo sapagkat napakahalaga po ng ating pong pinag-aaralan. And one of the most important thing that we should learn from this Sunday school, mga kapatid, is yung katotohanan that from the very beginning of our life, no? And when I say from the very beginning of our life, I'm talking about the creation. Okay? The creation period. Yan po, pag sinabi ko po, the very beginning ng ating pong buhay ay wala pong ibang kundi ang creation. And it is a great opportunity to know na sa pasimula pa lamang, mga kapatid, ay makikita na po natin ang involvement ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Dahil sabi ko nga po noong nakaraang linggo, ay kapag tinanggal mo ang Diyos sa picture, talagang hindi mo rin naman gugustuhin ang nangyayari. Kaya nga, kung mapapansin nyo po, if you are really listening to those people that are sharing their testimonies here in front, makikita nyo po na ang pasimula lagi ng kanilang testimony ay patungkol sa pagpapasalamat nila sa Panginoon. Na lagi nga nilang sinasabi, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon, ay wala sila dito sa harapan ninyo nagpapatotoo ng kanyang kadakilaan. And it is very true, brethren, amen, that we cannot claim na sa atin lahat galing, because we do believe na ang lahat ng bagay ay merong pinagsimulan. Amen? Kaya nga po, makikita po natin dito, on the very first part, dahil ngayon po ay pag-aaralan po natin, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ito po ang ating pag-aaral patungkol po sa statement of the Creator. Okay? Now, as we all notice, brethren, the first 7 words of the Bible, okay? The first 7 words, not the first verse of the Bible, but the first 7 words ng Bible na nagsasabing, in the beginning, God created the heaven. Okay? The first 7 words of the Bible, ito po ang nag-form ng basis of our entire world view. Okay? Ito po ang pinaka-basis or ito po ang pinakasimula ng ating pong pagkaintindi as we look through our world today. Okay? On the first 7 words ng Biblia, mga kapatid, na ang sabi po, in the beginning, God created the heaven. Okay? Now, yan pong first 7 words ng Bible, that form the basis of our entire worldview. Now, these words, mga kapatid, ito pong 7 unang salita na na-encounter po natin through the book of Genesis, hindi lang po ito basta na catchy na opening line. Diba? In every speech, alam mo, tinuturo po yan. Nasaan si Sir Dominic? Yan, si Sir Dominic, I think ito po ay part ng kanyang subject na tinuturo po sa PSS. That in every, anong subject mo, Sir Dom? Composition, yeah. In every time na ikaw ay papasok sa isang or sa paggagawa ng isang letter or sa paggagawa ng isang speech, you've got to have a catchy opening phrase. Diba? Hindi lang ba, kaya nga mapapansin nyo po, minsan natatawa tayo at minsan dahil sa alam na natin yung pagkasunod-sunod at lagi nating nauulit at automatic na sa atin pag nagbigay ng speech, laging ang simula to the ganito, to the ganyan, na akala mo talaga ang haba na ng sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ang pinakadulo, good morning. Diba? To the visitors, to the guests, to the parents, to the teachers. Ang haba niya na sinabi. Lahat na ng papuri patungkol sa mga tao nandun, ang dulo lang nun, good morning. Diba? And isa po yun sa pamamaraan to catch your attention. But
ibahin natin yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat sabi ko nga po, the first 7 words na na-encounter po natin, in the beginning, God created the heaven, not the whole verse per se pa, kundi just the 7 words. These words are not just a opening or a catchy opening line, but it is an absolute statement of the Creator. No, sabi ko nga po, hindi lang ito yung pangtawag pansin na sasabihin sa atin, stop, may naglikha, may naglikha. No, the first 7 words is not just for us to catch our attention, but this is an absolute statement that there is a Creator. Kumbaga, pag ito agad ay nabasa mo, it will not just catch your attention, but it will covers your entire knowledge about how the world began. Kumbaga, pag tinignan mo to, ay, interesado ako sa mga susunod. Diba? Minsan kapag magaganda yung opening phrases, yung opening line, makikita ninyo, nandun talaga yung full attention mo. It's because of the reason you are very much now interested with the context ng kanyang sasabihin. Kumbaga, okay, excited ako. Ano kayang kasunod nito? Ano kayang pagsabi netong good morning? Ano kayang kasunod nito? What comes next after his introduction? After his opening line? Ano kayang kasunod? Pero alam niyo po ba mga kapatid, katulad nga po ng sinabi ko, the first 7 words is not about that. And it's not like that. Kundi kapag nakita mo ngayon at nabasa mo ngayon at nalaman mo that in the beginning, God created the heaven, it will not just catch your attention, but it will open your mind. May Diyos pala sa pasimula. May Diyos pala sa pasimula. Alam niyo po kung bakit yan ang ating pinag-uusapan po ngayon? It's because of the reason that many today try to frame or sinusubukan nilang pagdikit-dikitin yung debate as faith versus science. Diba? Are you familiar with that? Amen? Lahat yan, lalo na po, sabi ko nga sa ating pong PSS, meron pong sa ating Bible College, meron po tayong meron pong isang subject dyan, na ang tawag po dyan sa subject na yan ay Genesis. Okay? Genesis, yan po ay second year subject ng first sem. Tama ba? Yan, second year yan. Diyan po nagsisimula po yan. So, kung makikita nyo po, diyan, pinag-aaralan po namin ito. Okay? Now, many people up until to this time are trying to frame the debate between the faith and science. Pero alam niyo po ba mga kapatid, the debate between faith and science is a false narrative. Ibig sabihin, mali na paglabanin mo ang faith at science. Because the real conflict ay nagsisimula po sa dalawa. The real debate, pag sinabi po nating debate, pagtatalo Okay? Alam po ng karamihan yan, lalo na yung mga may asawa. Amen. Okay, the real conflict or the real debate mga kapatid, katulad nga po ng sinabi ko, try to remember this kasi mamaya po babalikan natin ito. At sa dulo, meron po akong sasabihin na maintindihan nating lahat kung bakit hindi pwedeng maglaban ang faith at ang science. Okay? So sa mga nag-aaral dyan ngayon sa eskwelahan, makinig ng maigi. But this is not for you to debate your teachers kinabukasan, ha? Huwag kayong makikipagtalo sa teacher ninyo. You can talk to them privately. Okay? But, now, sabi ko nga po, faith versus science is a false narrative. Okay? Because the real debate ay nagsisimula po sa dalawang puntos na pwede nating ma-encounter sa ating pong buhay. Yung una, the real conflict between two starting points are, una po, one that begins with accidental chaos. Okay? Yung una ay nagsisimula by accident chaos. Na kung titingnan mo po, by the two words, accident and chaos, parang wala ka nang mabubuo, di ba? Di ba? Isang aksidente at kaguluhan. Aksidente na, kaguluhan pa. So anong mabubuo mo dun sa dalawa? And one
that begins with divine authority. So yan po ang usapin ngayon. Yung una ay nagsimula by accidental chaos, and yung pangalawa ay nagsimula naman with the divine authority. Now, brethren, the truth is, kung tayo po ay produkto ng tinatawag po natin na undirected evolution na tinatawag ng maraming nagpapakilalang wise or matalino ngayon, okay? That if we are the product of undirected evolution, then we are accidents of nature without ultimate accountability. Ibig sabihin po mga kapatid, kung tayo po ay produkto nung sinasabi ko sa inyo kanina na accidental chaos, then tayo rin po ay produkto ng aksidente na walang accountability. But in Genesis, mga kapatid, alam naman po natin yan. Nung tayo po ay nilikha ng Diyos, binigyan po tayo ng responsibility and accountability. Okay? As we all look through the creation, makikita po natin yan. Bakit po mahalagang tandaan po ito, mga kapatid? Because of the reason that if the book of Genesis is true, then we are the intentional handiwork of a personal God who is actively present in His creation. Now, kung tayo po ay tatanungin, ano ang gusto natin? Produkto tayo ng aksidenteng kaguluhan o produkto tayo dahil merong isang Diyos na naglikha ng lahat? Na kung titingnan natin, katulad kapag tayo po ay nagsishare ng gospel, meron dalawang lugar, pinapaliwanag natin yan, na gustong puntahan ng tao. Yan ang langit at impyerno. At tinatanong natin yung ating sinisiran. Alam naman po natin na kahit sino ang tanongin natin, walang gustong pumunta ng impyerno. Lahat tayo gusto pumunta ng langit. Ilipat natin yung katanungan dito ngayon sa ating pag-aaral. Lahat po tayo ay gusto mamuhay ng maayos. Now, if we're going to relate that question na lahat tayo ay gusto nating mamuhay ng maayos, then wala pong magsasabi dito ngayon sa loob ng auditorium na gusto natin na maging bunga tayo ng aksidenteng kaguluhan. Amen. Are you getting the point? Amen? Di ba, naiintindihan po ba natin? Because you cannot find the maayos word in kaguluhan. Hindi mo pwedeng makita ang kaayusan sa kaguluhan. Malabo pong mangyari yun. Kaya nga, 100% we do believe that there is a divine authority na nagsimula ng lahat. That is why, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, the Bible is the only book, okay? The Bible is the only book that provides logical foundation of life, purpose, and the rejection of evolutionary theory. Now, bago kayo grabe naman dito sa simbahan na to, talagang ganito pala. Alam niyo po kung bakit? It's because of the reason na the more na makilala natin ang Diyos sa ating pasimula, the more na mas lalago tayo sa Kanyang pagkakilala, sa ating pagkakilala sa Kanya. Kaya nga importante yung creation, mga kapatid. Alam niyo po, there are some people na nagpapakilala. Nandiyan dyan yung tinatawag nating heathen, atheist, wicked. Yan yung mga sinasabi sa Biblia. There are some people that are trying to, they have just one goal, mga kapatid. May isa lamang po silang goal, and that is to take God out of the picture of creation. Mind you, brethren, hindi sa lahat ng bagay muna nila sinisimulan. Tanggalin ang Diyos. Sinisimulan po nilang tanggalin ang Diyos sa creation pa lang. Sapagkat alam nila na kapag ang isang tao ay naniwala na siya ay bunga ng aksidenteng kaguluhan at walang Diyos na pinapanindigan at pinapaniwalaan, the rest of his life will, or he or she can live it without God. Kaya nga ang goal nila,
sa umpisa pa lang, tanggalin ang Diyos sa picture. Sa umpisa pa lang, burahin ang imahe ng Diyos. Pero sabi ko nga po sa inyo, the first 7 words of the Bible, not the first verse, but the first 7 words, in the beginning, God created the heaven. The first 7 words of the Bible, ay yan po ay hindi lang para kunin ang ating attention, but it is a direct statement that there is a Creator. Yan po ang statement ng Creator. Kaya nga makikita po natin, isang libro lang ang pwede mong tingnan para makuha mo yung ganyang klaseng information. And that is the Word of God. Now, the opening verses of Genesis, pag sinabi ko pong opening verses, actually po, ang Genesis ay tinatawag po natin yung foundational book. Okay? And the foundational chapters are from Genesis chapter 1 down to chapter number 11, which is hanggang doon po yan sa language history. Doon sa nangyari po sa Tower of Babel. Okay? Hanggang doon po ang foundational chapters na tinatawag po natin. But the first verses of the book of Genesis, hindi lang po ito basta historical record, but it is a declaration of God's sovereignty. It is a declaration of God's sovereignty. Alam niyo po kung bakit? Ang unang makikita niyo po dito with the verses that we have just read is the right of the Creator. Again, sabi ko nga po, ang ating pong pinag-uusapan dito is the statement of the Creator. Okay? The right of the Creator. Now, ang sabi po dyan in Genesis chapter number 1. Okay? Genesis chapter number 1. Tingnan nyo po yung Bible nyo kasi kaya po natin sinabing statement yan. It's because of the reason, just like what I've said last week, wala po kayong makikitang pause sa gitna ng mga verses. Ang sabi po ng Bible, kung babasahin po natin yan, can you put it in the screen, sir? Thank you. Kung babasahin po natin yan, hindi natin yan babasahin na, in the beginning, God created the heaven and the earth. No. Pag binasa natin yan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Bakit po? Katulad ng sinabi ko po sa inyo, it is a direct and powerful statement that in the beginning, there's God. Merong tagapaglikha. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, makikita nyo on the first word or the first verse ng Biblia is the right of the Creator. Kumbaga, yung karapatan ng naglikha. Kaya nga kung mapapansin nyo po, ang Biblia ay hindi po ito nagsimula sa argument ng existence ng Diyos. Yan kasi ang katanungan eh. Again, sabi ko nga, the debate is always faith versus science. Na kung ang Diyos ay naglikha, merong ding naglikha sa Diyos. Sabi nila. Okay? Kaya nga po, makikita nyo, sinimulan ito sa isang statement. To prove. Kaya nga, ang sabi ko po sa inyo, ang Biblia ay hindi nagsimula sa argument ng existence ng Diyos. Hindi siya nagsimula sa katanungang, who created God? Hindi siya nagsimula sa verse na Genesis chapter 1 verse number 1, who created God? Because in the beginning, God created the heaven and the earth. No, hindi po siya nagsimula sa katanungan, kundi nagsimula siya sa isang statement. Because it begins with the declaration. Alam niyo po kung bakit mahalaga po ito, mga kapatid, na makita pa lang ang Diyos sa pasimula? Because it simply shows that this is the declaration of His work. Ito po ay declaration ng kanyang paglikha sa mundo. Na kumbaga, kung titingnan po natin, hindi argument hindi argument ang existence ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Because kapag naging argument ang existence ng Diyos, magiging argument ang existence ng mundo. At kapag naging argument ang existence ng mundo, magiging argument ang existence ng tao.
Pero salamat sa Panginoon, kaya nga we can claim that there's no argument with the existence of the world, there is no argument with the existence of us, because there's no argument with the existence of God. Because, again, it is the right of the Creator. Karapatan niya na magsabi that in the beginning, I am. Nandoon ako sa pasimula. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, yung conflict ay wala sa faith versus science. Because true science is the study of the laws God put in place. That is true science. Ang science ay magpapaliwanag sa iyo ng batas, primarily not the law of physics first, and not the law of thermodynamics, but the first thing na ipoproclaim sa iyo ng science is the law of God that put into place. Na kumbaga, hindi mo naiintindihan kung bakit ganyan? Ang unang ipapaliwanag sa iyo ng science, kasi merong Diyos kaya may ganyan. Now, the conflict, mga kapatid, will always arise kapag ang isang view patungkol sa creation ay nagsimula sa pagkawala ng Creator. Now, brethren, we must remember that if we remove the Creator, we remove the foundation of the objective of truth. Pag tinanggal po natin ang Creator, which is our God, tinanggal na rin natin yung object ng katotohanan. And what is the object of truth here, brethren? That in the beginning, God. That is the object of truth. Okay? Na sabi ko nga po, mahalaga na sa pasimula pa lang makita natin na merong Diyos. Sa creation pa lang makita natin na merong Diyos. It's because of the reason, yaan ang katotohanan. At the end of our life, babalik tayo sa katotohanan. Di ba? Maglaro-laro ka man dito sa ibabaw ng mundo na ito, gustuhin mo man sa buhay, yung gusto mong klaseng buhay. But at the end of your life, kanino ka haharap? Doon sa naglikha sa'yo. Kanino ka mananagot sa lahat ng ginawa mo dito? Doon sa naglikha sa'yo. So kanino ka babalik? Sa object of truth. And that is the Creator. Kaya ganun kahalaga, kapatid, para maintindihan natin yung creation, yung work ng Diyos, kailangan niyang i-declare ang kanyang karapatan. Ano ang kanyang karapatan? Genesis chapter 1 verse number 1. Now, not just only the right of the Creator, kung paano natin makikita ang Diyos sa creation natin, and also para mapatunayan natin that the evolution theory is not really it's just a theory. Theory lang talaga siya. It's not a fact, but it is a theory. Theory lang talaga siya. Mananatili lang siyang theory. Kahit sabihin natin, sige, may pamamaraan, paano nila mapapatunayan. Alam niyo po ngayon, talagang nag-upgrade sila when it comes to that. Kaya nga ang pinakamatunog ngayon ay yung tinatawag nating pagkuklone ng isang bagay. And they can do that. They can produce life out of nothing, sabi nila. Pero kung titingnan natin, hindi pa rin eh. Kasi yung pinagkuhanan nila, saan galing yun? Di ba? Yung pinagkuhanan nila na sinasabi nila, okay, dito kami kumuha ng buhay, kaya kaya namin mag-produce ng buhay. Kung wala kaya yung pinagsimulan ng pinagkuhanan nyo ng buhay, may mapoproduce kaya kayong buhay? Simple logic, amen? Because we do believe that everything starts with the Creator. Now, not just only the right of the Creator, kung paano natin makikita ang Diyos sa creation, but also the presence of the Spirit. Amen. The presence of the Spirit. Verse number 2 of Genesis chapter number 1, the Bible says, "And the earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep." Period. Now, that is the picture of the world. Dark, without form, void, and darkness was upon the face of the deep. That's the picture of the world. Not until, ang sabi ng Bible, and the Spirit of God moved. The Spirit of God moved
upon the face of the waters. Kaya nga po, from there, makikita po natin, from chaos, because, bakit ko po sinabing chaos? It's because it is without form, void, and darkness. Sabi ko nga po sa inyo na nakaraan, pikit tayo lahat, tapos sabay-sabay tayo lumabas. Magulo po, di ba? Kahit sabihin pa natin, nag-meeting ang security at ushers kahapon. Kung lahat po tayo nakapikit at sabay-sabay tayong lalabas, magulo po yan. Not ganyan ang itsura ng mundo. Chaos. Not until, ang sabi ng Bible, and the Spirit of God move. Now, ano po ang sinimbolo po nito? From chaos to order. From chaos to order. Now, dito po makikita natin na dinescribe po ang mundo as without form and void. Pero nais ko pong sabihin po sa inyo, mga kapatid, that wasn't a mistake from God. Oh, tingnan mo na. God created the heaven and the earth. Ganun-ganun lang kasi. Oh, kaya ngayon, tingnan mo, walang itsura. Oh, kaya nagkamali ang Diyos. Aba, wait lang. Saglit lang. Sabi ng Bible, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Alam niyo po kung bakit chaos muna ang ipinakita? It's because of the reason na kaya ko po sinasabi sa inyo ito, na bagamat ang tingin natin ay parang nagkamali, but the truth of the matter is, it's not a mistake, but it's just the manifestation that without the Creator, all is void. Kumbaga, pinakita sa atin ngayon ng Diyos, okay, I created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. That's it, period. Now, if I will not involve myself on it, mananatiling ganyan yan. Kaya ngayon ang ipinakita ng Diyos sa atin po ngayon, na pag siya ay nag-involve, when His Spirit moved upon the face of the waters, the next thing that you will notice is the first day of creation. And kapag natapos nyo po yan, mga kapatid, yung creation chapter, hanggang sa creation ng tao, hanggang sa creation ng babae, ang sabi, ang ending, it was very good. Bakit po? It's because of the presence of the Spirit. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo dalawang account na ipinakita natin, mga kapatid, by verse 1 and 2, na nagsasabi that in the beginning, napakahalaga na makita mo ang presensya ng Diyos. Now, let's proceed. Since this is the last part of the Sunday school. Since that we already proven that everything starts with a Creator. Amen. Lahat tayo, kapatid, ngayon ay napatunayan natin that without God, there's no us. Walang puno, wala kang pang-background sa selfie mo, wala kang pang-maayos na profile picture, wala kang pang screensaver sa cellphone mo at pang wallpaper sa laptop mo. Wala kang ganyan kung walang Creator. In fact, wala ka rin kung walang Creator. Now, since that we already proven that everything starts with a Creator, now let's proceed with the delusion of evolution. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung mistake, pag sinabi po nating delusion, it is a false belief or judgment about external reality. Kumbaga, because this kind of theory, talagang, I cannot say that they, nagtagumpay sila eh. Because up until to this time, namatay na lang po, kapatid, ang kanilang author. On his deathbed, ang sabi niya, merong Diyos. Yung author na nagsasabing walang Diyos sa pasimula, nung katapusan niya, nagsabi siyang, merong Diyos. At lahat ay galing sa Diyos. Kaya nga ngayon, dahil umamin siya, nagbago-bago-bago na ngayon, nag-plus na ngayon. Now, sa atin po, bilang isang Kristiyano at merong kinikilalang Diyos at ang kanyang salita,
tayo po ay meron pong standpoint that the theory nung tinatawag po nating they call it the macro evolution na tinatawag po nila. Okay? Yan po ang tawag po nila. We reject it with these reasons. Una, yung sinasabi nilang gap theory. Okay? Now, brethren, in the Bible, pag binasa nyo po ang creation, ang sabi po ng Bible po in the book of Genesis, everything was created after His kind. Okay? Everything was created after His kind. So we do not believe doon sa sinasabi nilang gap theory na merong gap of kind din. It's because of the reason na ang theory po kasi nito, ang theory po na ito, ay nagbibigay po sila ng kaalaman patungkol po sa the jump between the kinds. Kumbaga, okay, ito, pwede itong malakdawan at pwede itong kaya nga po naniniwa kasi, again, their goal is to take God out of the picture ng creation. So, for them to create their own theory, kailangan lumaktaw sila. Bakit po? Para mawala yung simula. Kasi kapag lumakdaw ka, okay, meron isa, bakante ito, then sumunod ito. O, tinan mo, you see, pwedeng maglabas ng isang kind nang walang pinagsimulan. Eh, ang problema po, hindi yan nila napatunayan. Because, again, and the Spirit of God move upon the face of the waters, na nagsimbolo mula sa chaos to order. Kaya nga sabi ko sa inyo last week, we believe that our God is the God of order. Bakit? It's because we do not believe on this kind of theory that hindi pwedeng mangyari na merong gap. Na merong gap sa gitna. Kung titignan nyo nga po mga kapatid, tinan nyo po from the creation itself, God created the heaven and the earth. Bang, 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 bang. Actually, dun pa lang, pwede naman na siyang tumalon sa pag-create niya sa tao Kaso, alam ng Diyos, alam ng ating Diyos, na hindi mabubuhay ang tao kapag tumalon ka agad sa creation ng tao. So, ano ang ginawa niya? He made everything first into order. And after everything was made, He put the man into the garden na kung saan wala na silang hahanapin. You see, and bago po nagsimula yan, the tree, the creeping thing that creepeth upon the earth, the moving things that moveth upon the earth, lahat po yan, the beast of the field, makikita po natin dyan, the beast of the field, and yung tinatawag po nating, yung mga fowls of the air, makikita nyo po, everything was created after their kind. Kaya nga po kahit sa tao we are after our kind. Amen. Kaya nga hindi natin tinatanggap na tayo ay galing saan? Saan? Sa unggoy. Because unggoy is not our kind. Now, papayag pa ba kayo sa gap theory? Sige kayo. Sabi nga natin, ang biro nga natin, bagamat merong mukhang, di ba? Bagamat merong mukhang, pero salamat sa Panginoon, we are not after their kind. Kaya nga kahit anong gawin nilang pag-aaral, isa lang sinasabi ng Diyos And God created man in His own image, after His likeness. And God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. That's how we are created. Kaya nga makikita nyo po mga kapatid, every fowls of the air, the beast of the field, they are created after their own kind. Kaya nga, it promotes yung sinasabi ko po sa inyo, going back to square one, that there is a creator. Now, lastly, we have the gap theory. Alam niyo po yung isa pa na sinasabi nila, design versus chance.
Design versus chance. Now, this kind of theory, the evolution theory, they believe doon po sa process of blind chance. Sa process of blind chance. Kaya nga pansinin niyo po, in social media, particularly sa YouTube, marami po kayo makikitang ganyan. They are trying to produce life mula doon sa isang ganito, mula sa isang daga, gagawin nilang aso. Mula sa isang aso, magtuturok sila ng ganito, magtuturok sila ng ganyan. Now, bakit po? Pero kung habang ginagawa nila yon, nakikita nyo, ang daming proseso. Ang daming proseso, nakakailang try sila, nakakailang testing sila, umaabot ng hundreds and some are even thousands. Ang process nila, it's because of the process na tinatawag po nilang tinatawag po nilang blind chance. But Genesis chapter 1 is not a record of divine chance or blind chance, but it is a record of divine intent. It is a record of divine intent. Na pag sinabi po nating divine intent, ito po ay isang galaw ng Diyos na intentionally He do it for the benefit of the good. Kumbaga ginawa niya ito for the goodness ng mga makakakuha or ng makakatanggap. Kaya nga po ngayon, we can claim that we are enjoying everything because we do not believe in chance, but we believe that this is the design of God. Naunawaan po natin mga kapatid. Kaya nga hindi tayo namumuhay ng pahula-hula lang. We do not live our life by chance, but we live our life by the design of the divine creator. Kasi sabi ko nga po, Genesis chapter 1 holds the record that everything is all divine intent. Kaya nga sabi ko, design versus chance. Sila chance lang eh. Hanggang chance lang sila. Kaya nga dahil hanggang chance lang sila, hanggang dyan lang din sila. Pero tayo ngayon, dahil tayo ay namumuhay by the design and not by chance, may enjoy natin ang lahat ng bagay. Sabi nga ni David, I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. Alam niyo po kung bakit niya nasabi yon? Kasi mismong si David ay namuhay not by chance, but by the divine intent. Now, as we understand this, brethren, sabi ko po sa inyo sa pasimula, sa mga estudyante na nandito ngayon simbahan, yung paniniwala po natin, we believe that believing in a creator is not an anti-science. It's all about anti-materialism. Because that is just the view of one person na hindi niya kinikilala ang authority ng Diyos. It's all about material things. How to enjoy this without the superior of all. Yun lang yung gusto mangyari ng tao eh. Kaya nga, pag pinag-aralan po natin ito, hindi tayo galit sa science. Alam niyo po kung bakit? It's because of this. Sabi ko nga po sa inyo, again, the debate is always faith versus science. Pinagsasalpok nila yung dalawang bagay na hindi naman dapat magsalpukan. Hindi naman dapat mag-away, pinag-aaway nila. Alam niyo po kung bakit ko po sinabi? Because never nakokontra ang science sa Bible. Alam niyo po kung bakit? Because the biblical view of creation is not conflict in science, rather it is in conflict of any worldview that starts without a creator. Kasi ang science, mga kapatid, it will point you na ang simula niyan ay ang Diyos. It will end. Sabi ko nga po sa inyo, the ending is always like this. When we are done sa buhay na ito, babalik tayo sa simula ng buhay na ito. Kaya nga, ngayon, maaaring po ngayon, maintindihan natin yung sinasabi ni Apostle Paul na to be absent from the body is to be present with the Lord. Bakit po? It's because of the reason that is the concept of life. Diyos ang nagsimula, sa Diyos ka rin babalik.
Diyos ang nagsimula ng lahat, sa Diyos mo yan haharapin lahat. Kaya nga mga kapatid, again, maaring marami kayong maririnig na dito nagsimula, but it is very clear in the only book that can tell you the foundation of life and the purpose of life, that is the Bible. It clearly says and it clearly states that in the beginning, God created the heaven and the earth. Amen? Amen. I hope you did learn something from our Sunday school. Amen? Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for what you have done in our lives, Panginoon, sa unang yugto, Panginoon, ng aming pananambahan. Salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Salamat po, O Diyos, sa patuloy niyo pong pagbigay po sa amin, Panginoon, ng katotohanan na kung saan galing po mismo sa inyong salita at hindi po sa salita ng isang tao. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami hinahayaan na mamuhay in a kind of life that is already trying to creep in, Panginoon, sa aming pong buhay, and that is to live in a blind chance kind of life, O God. Salamat, Panginoon, na ngayong umaga po na ito, natutunan po namin that anuman ang nangyayari, Panginoon, sa aming pong buhay ngayon, anuman ang klaseng buhay meron po kami, we do believe that all things work together for good to them that love you, O God. So kaya, Panginoon, now we understand that everything na meron po kami ngayon, everything that we possess, O God, lahat po ito ay merong pinagsimulan, and that is you. Salamat sa katotohanan, Panginoon, dahil mas lalo po namin naintindihan at mas lalo po namin kayo nakikilala, not just theoretically, Panginoon, or theologically, but experientially, Panginoon. Ngayon, mas lalo po namin kayong mararamdaman at mas lalo po namin aasam-asamin ang inyo pong presensya, sapagkat ngayon naunawaan po namin na kayo ang pasimula ng lahat. So please continue to bless the whole service, O God, and we promise you that whatever praise and glory that we will receive, we were going to bring it back to you, for thou art worthy to receive everything. Please forgive us from all of our sins. Bless our singing. In Jesus' name we pray. Amen.